Hello Kathleen fans! Unseen footage ito ni Ma'am Catherine. Wow, may pa-unseen footage na tayo ngayon ha. Tapos si Johnny Beriani, meron na namang pag-asa ito na sinasabi siya dito mga kasombrero. And then, si Sir Alden may pasabog sa January 8 mga kasombrero. Meron na naman siyang bagong brand endorsement, as in bagong-bago ito mga kasombrero. Unahin ko ito ha. Super excited ako dito sa kanyang Align or Special Align Clear Braces mga kasombrero. Bago ito ha, dagdag ito sa Gracia at saka sa endorsement na naman ni Sir Alden. Ako natutuwa ko mga kasombrero kasi alam niyo po kasi the more blessings na nagkakaroon si Sir Alden ay mas marami siyang naiisip na tulungan, charity works, na alam niyo po na kung pa talagang kung siguro hindi lang gumagawa ng charity work si Sir Alden, siguro dalawa sila no na pinakamayaman mga highest grossing full ako pa yung gross income nila mga kasulus ni Ma'am Catherine ay pa si Ma'am Catherine kasi 1 billion mahigit na no yung kanyang gross income sa kanyang personal na income mga kasombrero. Si Sir Alden siguro kung hindi na siya gumagawa ng ganito, wala siyang mga personal na mga tinutulungan, mga scholarship foundation. Sana ko po kung makasarili lang siya talagang dalawa sila naman Catherine ang number 1 na highest income mga kasombrero sa mga Filipino actors na bata pa mga kasombrero na 29-30 kasi si Ma'am Marian Rivera, sina Vice Ganda, no? Nasa 40s sila mga kasembreros, sina Dingdong Dantes, Daniel Padilla, kasi lalaman niya si Daniel Padilla, no? Hindi naman sa pagkukumpara. Kung walang charity works si Sir Alden mga kasembreros. So ito ay naglabas ng teaser ang GMA mga kasembreros. Special line. Sabi dito, special align. Special line, no? Special line clear braces mga kasembreros. Tapos sa teaser shoot ni Pops Alden mga kasembreros. So ang cute no kasi may braces na si Sir Alden na bagong brand endorsement mga kasembreros. So nakakatuwa lang naisipin mga kasembreros na. Tapos next item natin, unahin ko na itong kay Sir Johnny Beriani. Kagahapon nag-post siya sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Ni-recall niya yung kanilang time na pumunta ang Kathleen sa Dubai. Tapos sabi niya, mabuhay si Alden. Sabi niya, mabuhay ang Kathleen. Sabi niya ganun. Tapos, mabuhay ang Lola Again. Sabi niya ganun mga kasembreros. Tapos, sabay-sabay tayong kumanta ng Hippie Hold On. Together. So, ang cute niya dito kasi pambati niya ito sa birthday nga ni Pops Alden mga kasembreros. Sabi niya dito sa caption niya, happy birthday sa pinaka-humble na celebrity at tao na nakatrabaho at nakilala ko. Mabuhay ka Alden Richards hanggang sa gusto mo. parang sarcastic na motivational words ni Johnny Beriani. Sabay-sabay na tayong kumanta ng If We Hold On Together. Joke lang, love you. So ito yung time nga mga kasembreros no na nag-Dubai, pinakahuling leg ng Kathleen mga kasembreros sa kanilang promo ng Hello Love Again. So nakakatuwa kasi si Johnny Beriani ay Kathleen din talaga ito mga kasembreros no ever since. So nakatuwaan niya lang at hinalungkat na naman sa baul itong kanyang video noon sa nung birthday nga ni Pops Alden no. Last night yata niya ito pinost mga kasembreros, January 2 ng gabi mga kasembreros dito sa atin. So yun po, ang cute lang niya Johnny mga kasembreros. Ito ang cute ni Alden dito, post niya sa kanyang Instagram account, happy birthday Alden Richards, see you again hopefully this year. Tapos pa cute at saka pakita ng dimple si Alden. Tapos may mga pagkain sarap niya mga kasembreros. So nakasombrero pa siya. Pero parang bata-bata pa siya dito mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung sino nag-post or sinong bumati sa kanya kasi walang nakatag dito mga kasembreros. Pero yun po no. And then ito, spotted na kumakain Sir Alden. Nagutom ang inyong phenomenal box office Cinema King. Ito yung time na nasa ARXV concert pa siya mga kasembreros pero kakapost lang kagabi ng Kathleen or Alden fan mga kasembreros na birthday greeting no para kay Pops Alden. So bumati siya ng happy birthday Alden Richards no, doon siya sa buffet na kainan ng ARXV concert pa niya ito mga kasembreros and mga Kathleenatics. Tapos yung post niya sa kanyang Instagram account, ang lupit nito mga kasembreros kasi
yung parang ano siya, parang kinumpile ni Will Joseph Magsino. Ang lupit, yung kanyang mga kinumpile dito, yung mga nakatuxedo, yung mga pangmalakasang outfits ni Sir Alden, mga kasombrero, simula nung medyo bata-bata pa siya hanggang sa naging, alam mo na, naging man, and then basta halo-halo, pero mostly ng kanyang mga nilagay dito ay yung mga pangmalakasan na mga outfits niya Sir Alden, mga kasombreros. May sa bench, may sa GMA Gala, may sa, basta halo-halo na siya. Yung nag-fun run sila, no, ng Mowel Fund, mga kasombreros, and yung mga endorsement niya na CDO and so on, mga kasombreros. So si Will Joseph Magsino, hindi ko lang kung sino to, pero baka part ng kanyang or parang malapit sa kanya, mga kasombreros. Tapos part din ng kanyang Instagram story. Ito yung yung nasa Amerika pa sila, mga kasombreros, no? Gumagala sila dito sa ALO, no? Tapos ito ay Palipino, no? Posted ito ni Palipino, pero ni-repost ni Alden sa kanyang IG, na kung saan ay naka-brown jacket siya dito, kasama of course sina Daddy Bay at ang kanya mga pinsan at ang buong family, no, ng hindi naman buo, pero ano siya, sila Daddy Bay, si Kuya Ardi nasa nasa likod and so on, mga kasombreros. So yun po, no, talagang isa siguro sa mga nakakalungkot dito kapag uwi ka na, hindi ko na alam kung anong araw uwi si Alden, baka mamaya or bukas or January 6, kasi may ganap din siya ng ng January 8, mga kasombreros. Tapos part din ng kanyang Instagram story itong si Ma'am, no, na bumati rin sa kanya ng happy birthday. Hindi ko rin kilala kasi wala nakalagay or nakatag na pangalan, random niya siguro. Pero may McDo na baka branch manager or isa sa mga branch managers niya ng kanyang McDo, mga kasombreros, or staff ng McDo, either Binyan or Kanluran, mga kasombreros. So yung kasi yung yung bago, yung Kanluran nga, no, na sobrang heritage at vintage na style, mga kasombreros, ay sa January 20 yung official opening, mga kasombreros. So which is abangan natin yan, mga kasombreros, no? And then ito, natutuwa ako dito sa sa post ng isang admin din po, mga kasombreros, no? Bagay po ba sila? Si Queen Lara, no, Kathleen official fan page, mga kasombreros. Tapos 1 hour ago niya ito pinost, mga kasombreros, no? Bagay po ba sila? Of course, no, bagay na bagay ang Kathleen, mga kasombreros. Tapos picture ng ni attorney at ni client noong promo ng Hello Love Again. Day 4 or day 3 ito ng kanilang promo o ng kanilang pagbisita sa mga cinemas, mga kasombreros. Hindi ko ito makakalimutan. Tapos ito, part din ng ng Instagram story ni Alden, itong yung kanyang yung kanyang mga kumpare at kumari yata ito. So ninong yata ito, no? Si Alden dito, mga kasombreros. Hindi ko kilala yung mag-asawang ito, pero happiest birthday ninong. So ninong nga siya, Alden Richards. So nakalimutan ko, alam ko may na-post na ako na ganito na umattend siya ng birthday party kasi nga ninong siya, mga kasombreros, pero hindi ko lang alam kung ano ang pangalan. Nakalimutan ko, mga kasombreros, nung babae especially. Tapos yung lalaki na kanyang mga kumpare nga, mga kasombreros. And then ito inaabangan ko itong posted 4 hours ago. If you still prioritize your mother over your wife, don't expect the family you build to be complete. Yes, parents are important, but remember, the wife you've chosen is different now. Your wife left her own family to be with you, but you still can't seem to let go of your mother's authority. Ayan. Grabe, you didn't make her a partner. You just made her a follower. The truth is, you can't have both worlds at the same time. You have to choose whether you want to remain a child or be a true husband. So, yun siya. Mahalaga naman yung nanay natin, no? Pero priority lang siguro yung wife, mga kasombreros, no? And ang nakita kong routine dito ng tao, kunwari, pag ako nag-asawa,
Tapos lumaki na yung mga anak ko. Yung aalagaan ko na naman kapag malaki na yung anak ko ay ang aalagaan na naman natin yung lola natin, yung nanay natin, yung tatay natin na tumanda na. So ganun lang ang routine ng buhay kasi 'di ba, nag-asawa ang anak mo, tapos nanganak din, tapos maliliit pa. So paglaki ng mga anak niyan, edi syempre matanda na tayo, matanda na yung nanay natin, tatay natin. So yun na yung time na magbabalik loob na tayo at saka aalagaan naman natin ang ating mga magulang. So yung mga apo natin, yung mga anak natin ay malaki na. So makakatulong na rin sila sa pag-alaga ng kanilang lolo at lola. So ganun ang routine ng mga kasembreros ng tao. Hindi naman ibig sabihin na isasatasan natin yung ating mga magulang, no? Pero in the meantime, kapag maliit pa yung mga bata, yung mga anak mo, syempre priorities mo sila, no? Lalong-lalo na po yung asawa mo and then yung mga anak. Tapos ang picture na pinost dito ay ni Maine and Alden update ay yung sa skydiving nila mga kasembreros. Tapos, sige, itatakal ko na ito mga kasembreros yung unseen footage. O, di ba? Unseen footage talaga. Ito yung time na buti na lang in-upload ito kagabi nung kumuha doon sa pagka-block screening or pagpanood ni Ma'am Catherine ng Anne Mary na pumunta siya sa sinihan mga kasembreros kasama ang kanyang Mama Min na kung saan ay hindi niya alam na co-producer pala ng pelikula si mama niya mga kasembreros. So ito yung complete na video, no? Kasama si Papa Ted, si Lexin, si Mama Min of course. Tapos pinakilala niya si Direk Jeffrey Diturian mga kasembreros, no? So ito yung first time yata na nagkakilala, no? Sina Direk Jeffrey Diturian mga kasembreros. And pansin ko dito mahilig sa Jeffrey na pangalan ang Catherine. Kasi si Father Jeffrey or Father Joseph yata yung kay Sir Alden. Pero may Jeffrey din siya na pari na kaibigan si Sir Alden mga kasembreros. So yun po, ito po yung complete na video mga kasembreros ng pagbisita ni Ma'am Catherine sa So nagmask siya dito para hindi gaanong dumugi na ng tao mga kasembreros. So pakinggan natin ito mamaya mga kasembreros sabi dito ay nagulat siya, nagulat si Ma'am Catherine mga kasembreros na co-producer pala yung kanyang mama dito sa pelikula ni Angelica at Sandro Marudo mga kasembreros. So mamaya pakinggan natin ito para ma-appreciate po natin mga kasembreros. Tapos ito nakagulat kasi tinanong siya kung magpo-produce si Mami Min ng pelikula tapos siya yung artista. Sabi niya gano'n, ay depende. No, depende mga. Ang dami kong revelation dito pwedeng gano'n, no? Si Mama Min yung producer, si Catherine yung magiging artista mga kasembreros. Grabe no, ibang venture ito. Pareho sila talaga ng tinatahak na mga kakaibang mga design ng McDo ni Alden. Parang yung ventures ng Catherine mga kasembreros ay talagang kakaiba. So nakita natin talaga yung pattern ng dalawa na meron silang parang iisang hugot, no? Iisang pananaw sa buhay. And ito, pinost ito ng isang Catherine na admin kagabi. Compiled pictures na naka-blue si Ma'am Catherine. Tapos dito yung hindi ko kilala kung kasi maraming nagtanong dito sa comment section na kung sino ito, no? Mga kasembreros, hindi ito si Attorney Joji. Parang ito yata si Attorney Joji oo, ito nga si Attorney Joji. Kung kaya pala close na close talaga sila mga kasembreros. Si Ma'am or si Attorney Yosabeth Alonzo, yung kanyang Instagram account mga kasembreros. So kung kaya pala close na close sila, no? Kasi pero ito po yung pictures na ito ay nung time pa ng birthday ni Mami Min last 2024 mga kasembreros. So yun po, no? And inaabangan ko dito yung birthday ganap din ni Mami Min mga kasembreros. Parang baka iisahin na lang nila mga kasembreros, no? Ang celebration. So aabangan natin yan. Mga kasembreros and mga ka-Athenatics. So medyo throwback photos ito na post kagabi ng isang admin. Tapos may isang fan din si Alden sa TikTok na nag-post, no, ng parang compilation at saka birthday greeting niya
kay Phenomenal Box Office Cinema King, kay producer, director, actor at businessman, entrepreneur mga kasombrero sa compilation na ng pictures at videos ni Soy T mga kasombreros. So nakakatuwa lang kasi dito ko na na-realize na kapag mahal na mahal ka ng mga press, na mga media people like yung mga Manila Bulletin, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, and even yung mga ordinary people, ang daming babati sa iyo kasi you bring impact, no? May influence ka at saka you are kind to them. Kapag parang darling of the press ba? Parang mahal na mahal ka ng mga press people, kapag mahal na mahal ka ng mga media people, mga kasombreros, hindi ka nila kakalimutan no, sa special day mo because sobrang bait mo sa kanila. Kasi nga yun ang prinsipyo ng buhay. Kapag naging mabait ka, kapag naging mabuti ka, kapag naging generous ka sa mga tao, ay babalik sa iyo yun, mga kasombreros. And then ito, natutuwa din ako dito no, sa pinost na isang Kathleen admin, si Ethan Marie 88 mga kasombreros sa TikTok. Sabi niya dito ay with that, the 2025 season comes to an end. Good night. No? Tapos yung pictures ng Kathleen na kinumpal niya mga kasombreros. So, Kathleen admin din po ito, no? Na solid mga kasombreros. And then, okay. Sobrang nakakatuwa ito. Madami nag-comment dito. Pero wag si Alden dito mga kasombreros. May isang may isang fan na parang katuwaan lang niya mga kasi na ikumpara. Hindi naman sa pagkukumpara. Parang when Liam finally walked past me, our eyes for split. Sino si Liam, no? Calm and controlled, no hint or guilt. Sino si Liam? Si Si Daniel. Pero parang kinumpara niya dito na kung sino ba yung tao dito, mas may dating at mas pabor sa mga tao. So natutuwa ako sa mga comments kasi tao dito pabor ang 98% kaya Alden Richards mga kasombreros. Sabi dito ng iba doon tayo sa walang issue ng cheating ang pamilya mga kasombreros, which is kay Alden nga mga kasombreros, no? So yun, nakakatuwa kasi mostly Alden yung yung pumili Alden yung mas pabor sila kay Alden mga kasos kasi nga mabait, no, negosyante, down to earth, humble. So yung characteristics ba or ugali ni Alden ay na-mention ng mga pumili sa kanya mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, 8 hours ago, patagal ng patagal, paganda ng paganda by Beautiful Artist Philippines mga kasombreros, no? Nag-post nito. Tapos yung pictures ni Ma'am Kath dun sa kanilang promo po ng Hello Love Again, no? Na naka-white siya. Tapos next item natin, yung The Philippine Herald, 19 hours ago, birthday plus new business move. So grabe, no? Dito ko na realize yung doubling purpose pala nung soft opening ng McDo ni Alden sa Kanluran, tapos yung birthday niya, no? Sabi kasi dito ay netizens are obsessed with the heritage style design of Alden Richards' new McDonald's in Santa Rosa. So yun nga, no? Tapos yung picture ng kanyang McDo doon sa Santa Rosa sa Kanluran, Barangay Kanluran mga kasombrero sa Binyan. So Binyan ito no? Hindi ito Santa Rosa. Ayun, McDonald's Santa Rosa. Santa Rosa o Binyan? Kasi ang Binyan part ng Santa Rosa, Laguna, Binyan City, Santa Rosa, Laguna, parang ganun sabi. So pero ganun siya mga kasombrero, no? Na part ng Barangay Kanluran sa heritage mga kasombreros. Tapos next item natin, ito pinost ng isang admin, super ganda ni Kath, na yung naka white cap siya, tapos nakaputi rin siya mga kasombreros na one day ago ni Beautiful Artist Philippines. Pero part ito ng parang nagre-rehearsal sila dito nagre-rehearse sila or nagpa-practice ng kanilang Christmas party special yata, or parang may event sila sa ABS-CBN, tapos nagpa-practice sila mga kasombreros. So yun po yung ganap dito ni attorney. Tapos 17 hours ago, Showbiz Online World ay na-post din, no, or na-feature si Alden yung kanyang McDo.
Netizens can get over the look of Alden Richards' new McDonald's branch in Santa Rosa, Laguna. The heritage-inspired bahay na bato style really caught everyone's attention. So para kasi siyang bahay dun sa Batanes nga, no? Na bahay ng mga Ivatan na sobrang tibay at sobrang solid kasi nga yung Batanes ay ano siya, tawag dito, madaling pasukin ng bagyo kasi nga ano siya, napapalibutan ng dagat or tubig mga customers. That is why ang mga bahay doon ay sobrang tibay para hindi gaanong basta pagka bumagyo or lumakas ang hangin ay hindi siya maaano mga customers kasi nga purely bato, no, yung mga bahay doon mga kasembreros. So which is na-feature ko na rin ito, no, sa ating tawag dito, last or previous na vlog mga kasembreros sa araw na ito. And then ito, second from the last item mga kasembreros, na-feature din pala, no, si Catherine sa basurera ng Malaysia. No, ito po yung pangalan ng kanyang Facebook page dun sa pagsuporta nga niya sa Anne Mary ng Metro Manila Film Festival movie na co-produced ng kanyang Mama Min mga kasembreros. And then last item natin, of course, ang prayer ni Alden for today mga kasembreros. Sabi niya, "Dear God, thank you that you are with me through the ups and the downs. Because of you, I can face tomorrow with hope and today with courage. I don't have to walk in fear, for your presence surrounds me. Thank you that I can come boldly before the throne of grace, knowing you care for me and hear my prayers. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive the mercy and find grace to help us in our time of need." So that's Hebrews chapter 4 verse 16. "Because of you, I can walk in peace and strength. Even when life feels uncertain, your promises hold me steady. Help me keep my eyes on you, trust in your faithfulness, and rest in the assurance that I am never alone. In Jesus' name, amen." So amen and amen, Pops Alden. So ito yung ating talagang panghuli, no? But absolutely not the least. And the most important one, ito mga kasunod, no, panalangin talaga sa ating buhay. So, yun po, no, talagang nakaka-bless ang buhay ng Kath din. So, talagang naiintriga. Marami na rin ang naiintriga ngayon kung bakit daw hindi na, parang tahimik, no, si Ma'am Catherine mga kasembreros ng New Year. At saka si Sir Alden din po mga kasembreros. Yung kinabisihan lang nila ay yung kani-kanya mga ganap mga kasembreros. But yeah, no, pakinggan natin ito, yung kay Ma'am Catherine, yung unseen footage, no, kunwari. So yun siya mga kasembreros, na maraming salamat sa nag-upload. Tapos pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga. Blessed Sunday po sa bawat isa, and sana po ay you're enjoying your weekend mga kasembreros and mga Kath fanatics. Pakinggan po natin ito, and then ang salita po ng Panginoon na napakaganda afterwards. Isabella. Lagi po yung magkakilala. Hello, Kat. Hi! Ay, papakilala. Hello! Yes! Totoo! Hi po! Happy New Year! Happy New Year! Congratulations! Ikaw ang nag-sample ko ng yung perseverance. Oh my gosh! Oh my God! Kundi, sama kayo sa say hi lang. Okay. Guard. Si Elmo lovely daw. Oo. Yeah. So, Kat, nagulat ka na nag-produce na yung mom mo? Oo! Nagulat siya. Yeah. So, eventually ba, artista ka rin sa pag-produce niya? Depende. Depende. You're this Papa Pro? Mabuhay si Alden! Mabuhay ang Captain! Mabuhay ang Hello Now
At para po sa ating word of God, sobrang cute nito at kulit mga kasembreros. Ang title po natin ay Puwing sa Mata. Bakit kaya? Matthew chapter 7 verses 1 through 5. Medyo mahaba ito mga kasembreros pero kapupulutan natin of course ng napakagandang lesson. Do not judge others and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Grabe oh. And why worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own? So, ito yun, no? Parang puwing sa mata mga kasembreros. How can you think of saying to your friend, let me help you get rid of the speck in your eye, yung dumi sa kanyang mata, when you can't see past the log in your... Grabe, log talaga yung nakalagay dito mga kasembreros. Ibig sabihin po ng log ay troso, no? Na nakalagay daw po sa ating mga mata. So, parang it represents ang mga kasalanan na malaki mga kasombrero. So, you can't see, when you can't see the past the log in your own eye, hypocrite, no? Hipokrito, sabi ng Panginoon. First, get rid of the log in your eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. So, ito mga kasombrero, parang kumaga pa, na sinasaway mo yung kapatid mo, pero ikaw ganun din, or mas malala pa. Sinasaway mo yung kaibigan mo sa kanyang mga maling gawa, pero ikaw ganun din. So, hindi mo masasaway ang iyong tatay, or ang iyong anak, or ang iyong kaibigan, or iyong kapatid na, huwag ka magbisyo, pero ikaw nagbibisyo ka din. O huwag kang uminom, kasi ikaw umiinom ka rin ng alak, no? Kung huwag kang magsigarilyo, ikaw ganun din, no? O ikaw huwag kang mag-cutting classes, tapos ikaw ganun din, so gawain mo rin mga kaso. So, huwag kang mababae, ikaw din ganun. So, kumaga pa, you cannot judge or you cannot discipline other people or correct other people if you yourself ay ganoon din mga customers or mas malala pa. So, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. So, ang sinasabi niya dito sa atin ay kumaga pa, disiplinahin muna natin yung ating sarili at tingnan muna natin yung ating kasalanan at ang ating mga mali bago natin sawayin ang iba. Kasi nga, hindi mo pwedeng ibigay, hindi ka pwede magturo na ikaw mismo ay hindi mo alam o hindi mo alam or wala kang alam mga kasembreros because you cannot give what you don't have mga kasembreros. This verse reminds us of the importance of self-reflection and self-improvement before we pass judgment on others. So actually meron namang yung hindi naman, kasi pag close mo for example, pag tropa-tropa, kapatid, asawa or anak or magulang, so you can correct them, no? Pwede mo silang sawayin. Pero not in a way na parang hinuhusgahan mo sila mga kasembreros ba na, parang akala mo sarili mo perfecto ka. Akala mo sarili mo taas-taas mo na pero hindi pala mga kasembreros because lahat tayo ay nakaapak lamang sa lupa mga kasembreros. Walang dapat ipagmayabang ang tao. Only the finished work of Christ mga kasembreros sa krus ng Kalbaryo when He saved us and gave us salvation mga customers and access to heaven. Ang Diyos lamang amay karapatang magmataas because He is God mga customers. It encourages us to focus on our own actions and behaviors and work on correcting our own faults before we attempt to guide and criticize others. We can cultivate a sense of humility, pagpapangbaba, empathy, and understanding towards others by acknowledging and addressing our own shortcomings first. So, hindi naman nasama na na mag-correct tayo mga kasmas, no? Kagaya ng na-mention dito, sabi niya, unahin lang natin yung ating sarili muna. Kasi kapag hindi natin inuna, tapos nakitang ganun din pala tayo, mas malala pa. So, baka bumalik sa atin. Kumaga pa, nagturo ka ng kamay, bumalik din sa yung hintuturo mga customers because you yourself is worse than the person you are correcting. So, yun ang mas, baka mapahiya ka ba? No, parang ganon mga customers ang labanan dito. That is why it's really important to, yung self-reflection, yung minsan, it's not bad na umupo ka, magnilay-nilay, magmuni-muni, and then tingnan mo ba yung sarili mo sa salamin, kung isipin mo yung nagawa mo sa araw na ito or tama pa ba itong ginagawa ko. And sometimes kapag nandyan naman yung nanay natin, kapatid or sino man dyan, ay pwede naman silang mag-correct sa atin mga customers. And dapat lang tayo ay may malambot na puso or pusong able to be taught mga kasembreros, teachable heart, no? Pusong madaling maturuan mga kasembreros sa
larangan ng tama, no, na mga gawain at saka prinsipyo sa buhay. Kasi ano yun kapag ang tao hindi natuturuan, ibig sabihin ay mayabang yan siya. So kapag tinuturuan ka naman ng nasa tama, no, hindi dapat ganyan, dapat ganito, ay tanggapin natin mga kasembreros, no. Kahit ako nga ay minsan nag-vlog, no, tapos sabihin ko at ay correct niyo ako kapag mali ako sa information and so on. So ganun po dapat kasi hindi naman tayo perfecto. We are subject to human error because we are just human beings, no? Hindi tayo perfecto, no? As simple as that, mga kasembreros. Sabi dito, therefore let us strive. Sabi dito, think about when a time you may have been quick to judge someone without fully understanding their situation or perspective. So napakahalaga nito na bago tayo mag-judge sa isang tao, we have to know their situation. Ano ba yung part nila, mga kasembreros? Ano ba yung bakit nila ginawa to, bakit nila ginawa yan, especially kapag tayo po ay nasa social media na kung saan ay napakabilis mag-judge ng ibang tao. Napakabilis nila mag-jump into conclusion na ganito, ganyan. So, dapat i-develop natin yung sinasabi dito na empathy ba? You're putting yourself onto shoes of other people. Na kung ako kaya ilalagay ko kaya siya sa sitwasyon ko, ano kaya mararamdaman ko, and so on, mga kasembreros. Therefore, let us strive to lead by example and practice kindness, patience, and forgiveness towards both ourselves and others. So, yun. Kapag pinatawad natin, di ba may kasalan tayo na kapag pinatawad natin una natin yung sarili, ay madali na rin magpatawad sa ibang tao, especially mga major mistakes na ating nagagawa, mga kasembreros. So Jesus addresses the issue of judgment and hypocrisy in Matthew chapter 7 verses 1 to 5. This passage is part of the Sermon on the Mount where Jesus provides profound teachings on how to live a righteous life. So ito po yung time na nagsishare ng truth si Jesus Christ no sermon sa Mount, mga customers. To judge others without hypocrisy, we must first examine our own faults before pointing out the faults of others. This means being self-aware and acknowledging our own shortcomings before attempting to critique someone else. So, yun nga, no? Minsan, kapag tayo ay mabilis mag-judge, hindi natin alam na, di ba, nagpo-point tayo ng finger, pero yung tatlong daliri ay naka-point sa atin, no? So which is hindi natin yun namamalayan kapag tayo po ay self-righteous. Yung akala mo sarili mo tama ka, parati kang tama. Akala mo sarili mo parati kang correct, no? Pero hindi pala, mga kasembreros. Understanding our own weaknesses allows us to approach others with humility and compassion rather than a sense of superiority or self-righteousness, no? Kagaya ng sabi natin na self-righteous, no? Yung tingin mo sarili mo. Furthermore, the verse highlights the importance of helping others in a spirit of love and correction rather than in a spirit of condemnation or judgment. So yun, condemnation, yung nagkakanulo ka talaga. Yung halimbawa, napahiya na nga siya, tapos pinapahiya mo pa, parang tinapakan mo na yung buong pagkatao ng isang tao because yun yung nakikita mong mali niya. Pero kasi sabi ko nga parati, kung pwede naman tayo mag-correct, no, ng nasa tama in a nice and humble way, mga kasembreros. So may mga times lang talaga na yung ibang tao, pag kinikorek ako, ay sobrang akala mo ay pagmamayari nila ako pinapasahuran. Sabi ko nga may one time ako na parang sinabihan ko lang siya ba na salamat po sa information, pero sana next time pwede nyo lang po akong correct in a nice and positive way ba. Kasi ang dami ng bitter sa mundong ito, kung kaya pag dinagdagan pa natin ay imbis na magiging maaliwalas ang mundo, ang paligid natin, ay nagiging madumi at saka madilim because nagdagdag pa tayo dun sa bilang sa statistics, mga kasembreros, ng mga tawag dito na mga bitter mga negatron, mga kasembreros. Kasi ako talagang nagpapasalamat ako kung kinokorek ako, mga kasembreros. So yun po, no, kung alam nila yung tama kung alam nila yung mas alam nila yung tamang information kaysa sa akin. So yun po, no. Think of life as a busy office or hectic family gathering, everyone focused on their own roles and responsibilities. Take a moment to pause and reflect on your own behavior before pointing fingers at others. Consider the messes on your own desk before telling others how to clean theirs. So parang ganun ba? Bago mo punahin yung dumi ng bahay ng kapitbahay mo, ay tingnan mo muna yung bakuran mo kasi baka mas marumi pa pala ang iyong nasa tapat ng iyong bakuran, mga kasembreros. So ganoon po siya. So kumbaga pa,
kunwari yung mukha ko may dumi, tapos yung sa'yo pala ay mas malala. So, manalamin ka muna bago mo sabihin, bago mo sabihin yung dumi sa aking mukha, no? Pero po pwede naman yung concern ka, no? Sabi mo, wag mo na akong gayahin, ganyan-ganyan. Kasi ayoko matulad ka sa akin na ganito yung ginawa ko dati, nag-fail ako, hindi ako naging successful because of this, because of that. So, po pwede naman ganon. So, you practice humbleness first. Tapos, when you correct other people, ay yung tono nun ay humble na rin mga kasembreros. Hindi siya tunog mayabang. Which is definitely mas appropriate at saka mas pleasing sa pandinig natin mga kasembreros, no? Kasi nga ang tao kapag kasi yung humbleness nagiging mas maganda at mas nagiging pogi ang tao kapag humble mga kasembreros. So isa yun sa mga sekreto na tayo po ay maging pogi at maging humble mga kasembreros kung maging pogi kung tayo po ay humble at saka kind, no? Maging mapagbigay tayo mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating word of God, ha? Ang ganda ng word na ito mga kasembreros. Huwag tayong humusga so that we will not be judged as well, especially ng ating Panginoon. Sinabi sa ating word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then sense of proper judgment and proper correction with humility and respect mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.